The views and opinions expressed in this podcast represent the official stance of Partners for Affordable and Reliable Energy or PARE and are intended to provide educational and informational insights on energy-related topics. While we strive for accuracy, transparency, and fairness, viewers are encouraged to further research and engage in discussions to enhance their understanding. Viewer discretion is advised. Wala namang duda na nagkaroon ng malaking pagbabago sa power sector dahil sa IPIRA. Mas naging competitive ang generation sector, dumami ang ating planta, nabawasan ang brownout, mas naging malinaw ang electricity rates, naging mas malinaw yung ating unbundling ng ating electricity rates. At binigyan nga ang mga consumers ng power of choice. So, bago ang IPIRA, ang industriya ng kuryente ay vertically integrated. Ang generation at transmission sector ay kontrolado ng gobyerno via National Power Corporation o yung ating NPC. Ito ay government-owned and controlled corporation nang ibig sabihin yung NPC ang may-ari ng mga power plants at nagpapatakbo ng transmission system habang ang distribution utilities naman ang nagre-retail o nagdi-distribute sa ating bayan-bayan at sa ating mga household. Okay? Sa ating mga customers, para pag-switch mo yung switch ng ilaw, magkakaroon ng ating ilaw. So si utility distributor ang gumagawa niyan. Sa panahong iyon, ang taripa ay nire-regulate ng ERB or Energy Regulatory Board. So, bago ang IPIRA, ano nga ba yung mga nakitang problema sa power sector? No? Ilang pangunahing issue na nakita ng gobyerno sa power sector noon. Una, lumalaki ang demand para sa kuryente dahil sa patuloy na pag-unlad ng Pilipinas at sa patuloy na pagtaas ng ating population, kinakailangan ng mas maraming generating capacity at pagpapalawak ng transmission at distribution networks. Pero ito ay nangangailangan ng bilyon-bilyong dolyar na investment. Ngayon, dahil sa financial constraints ng ating gobyerno, kailangan palawakin ang partisipasyon ng ating pribadong sektor. So hence, this is one of the purpose that IPIRA was created. Pangalawa, mahalaga ang transparency sa electricity rates at charges upang mas maging malinaw sa mga consumers kung paano binubuo ang kanilang electricity bills. Pangatlo, kailangan pababain ang presyo ng kuryente at pagbutihin ang serbisyo ng mga consumers sa pamamagitan ng pagpapalawak ng ownership base sa generation sector. At panghuli na issue na nakita ng ating gobyerno, dapat magkaroon ng power of choice ang mga consumers upang makapili tayo ng ating sariling source of energy. Kung gusto mo man ng renewable energy or you want fossil fuels, no, you have the power of choice. Ito rin ay isang hakbang tungo sa ating energy democracy. So ngayon nabuo ang ating IPIRA. Ano naman ang layunin ng IPIRA at paano nito binago ang power sector? Isinabatas ang IPIRA noong Hunyo 8, 2001. Ano ang layunin ng IPIRA at paano nito binago ang power sector? Isinibatas ang IPIRA noong July 8, 2001 upang i-restructure ang electric power industry dito sa ating bansa. Narito ang ilan sa mga pangunahing pagbabago na ipinatupad. Una, pinalitan ng ERC ang ating ERB, Energy Regulatory Commission, na ang dati ito ay Energy Regulatory Board. Ito ay upang mapasiguro na patas ang kompetisyon, proteksyon ng mga consumers at yung mga abuso sa sektor ng kuryente ay mabawasan.
Itinatag din ang PSALM o yung ating Power Sector Assets Liabilities Management Corporation upang akuin yung mga utang ni NPC at pamahalaan ang privatization ng mga assets nito. Dahil nung panahon na bago ang IPIRA, malaki ang utang ng ating NPC. Bukod sa laganap ang brownout dito sa ating bansa, no, nagkautang-utang ang ating gobyerno. Nilikha rin ang ating WESM o yung Wholesale Electricity Spot Market upang isulong ang fair competition sa generation sector. So ang ating WESM o yung ating Wholesale Electricity Spot Market, ito ay parang stock market, no, ng Pilipinas kung saan dito nagkakaroon ng bentahan at bilihan ng kuryente. So ang ating mga power generations can now sell on the spot market, and also etong ating mga distributing utilities, pwede silang bumili dito sa ating spot market. Isa sa mga pinaka-importanting layunin ng IPIRA ay yung i-unbundle ang electricity rates at services para sa mas mataas na transparency at accountability. Napaka-importante yung unbundling of rates kasi dito natin nakikita saan nga ba pumupunta yung binabayaran natin. So kung dumating yung electric bill ninyo, makikita natin ano nga ba, ilan nga bang binabayaran natin sa ating power generation, transmission o yung NGCP ngayon, ilan nga ba yung binabayaran natin sa ating distribution utility companies, magkano ba yung tax, ilang percent ba yung binabayaran natin. So itong unbundling of rates, no, ito ay isang hakbang para sa mas mataas na transparency at para naman tayong mga consumers ay naiintindihan natin saan nga ba pumupunta yung pera na binabayad natin sa kuryente. Salamat sa iyong katanungan. So, sabi mo sa aking pananaw, naging matagumpay ba ang IPIRA? Magandang tanong yan. Para sa akin, ang IPIRA, ang layunin niya, hindi naabot ng IPIRA ang kanyang layunin. Kasi nga, ang layunin dapat ng IPIRA ay pababain ang ating presyo ng kuryente. Ngunit, 2025 na, pero bumababa ang presyo ng kuryente o patuloy na pataas siya ng pataas? So, ibalik ko sa iyo yung katanungan. Sa tingin mo, sa iyong pananaw, naging matagumpay ba ang IPIRA sa kanyang layunin na pababahin ang presyo ng kuryente? O, di ba? So, kung sagot mo ay hindi dahil mahal pa rin ang presyo ng kuryente ngayon. So, sa tingin ko, it failed to do its goals. Ngayon, hindi naman natin sinasabi na palpak talaga ang kabuuan ng IPIRA. Dahil ang gumawa ng batas natin na IPIRA or the framers of the IPIRA law has a mindset that it would help consumers in lowering the rates of electricity and at the same time create a more progressive energy sector. But the problem is the implementation of the law. Katulad din ng mga ibang batas natin sa Pilipinas, napakaganda ng batas. Ngunit yung ating implementasyon sa batas, medyo doon tayo nagkukulang. So the IPIRA law is good during that time. Unfortunately, the implementation of the law was not that perfect. Isang example dyan is in the IPIRA law, as mandated by the Grid Code of the Philippines, sinasabi niya na dapat ang NGCP o yung ating transmission ay dapat meron siyang ancillary services. So meron siyang firm ancillary services. Pero anong sabi ni NGCP? Wait lang, kung kami, magko-contract kami ng firm ancillary services, tataas ang presyo ng kuryente. Pero yung ancillary services kasi na yon, makakatulong yon para sa stabilization of our grid, para hindi yung dumadami yung ating brownout.
mapapansin natin kada summer months. Mag-uumpisa yan sa buwan ng Marso, okay, from March down to June and July. Taon-taon nararanasan natin ang red and yellow alert. Okay? Ibig sabihin, mababa ang supply ng kuryente. So, every time na lang, nagkakaroon ng red and yellow alert. Pag merong red alert, may tendency na magkakaroon tayo ng rotational brownout. Pag yellow alert naman, ibig sabihin, ay eksaktong-eksakto lang yung supply ng ating kuryente. So, kung meron sana tayong ancillary services, hindi sana ito problema. Okay, nasa batas, nandun sa IPIRA, hindi sinunod. Meron bang accountability? Wala. So kung titignan natin, nandun tayo sa problema ng implementation of IPIRA rather than IPIRA itself. Ngayon, sa taong 2025, sa tingin ba natin effective pa rin ang IPIRA? No? Diyan sa katanungan mo na yan, ginawa ang IPIRA ng 2001. So yung batas na ginawa na yon ay para nung panahon na 2001. Ngayon ay 2025. Okay? Imagine mo, 2 decades ago, the law might be 100% effective if well implemented. Ang problema natin is 2025 na ngayon, 2025 na. So, yung batas na ginawa noon, hindi na siya angkop sa ngayon. Unang-una, yung IPIRA ay ginawa dahil tumataas nga yung populasyon noong 2001. Ngayong 2025, mas mataas. Hindi lang na doble, na triple, pero it was more than, more population than in 2001. So, karapat-dapat din na i-amenda ang IPIRA para ito ay umangkop sa pangangailangan ng ating mga consumers ngayon. Okay? So, what consumers need right now is to lower down the cost of power, to have a more affordable and reliable energy sector. Wala namang duda na nagkaroon ng malaking pagbabago sa power sector dahil sa IPIRA. Mas naging competitive ang generation sector, dumami ang ating planta, nabawasan ang brownout, mas naging malinaw ang electricity rates, naging mas malinaw yung ating unbundling ng ating electricity rates. At binigyan nga ang mga consumers ng power of choice. Gayunpaman, marami pa rin tayong kailangan ayusin. Kabilang dito ang pagtitiyak na ang privatization ay hindi nadudulot ng mas mataas na singil ng kuryente. Ang pagsasagawa ng mas mahigpit na regulasyon upang mapanatili ang patas na kompetisyon sa merkado, yan ay napaka-importante. Sa pagkakaroon ng cross-ownership between the power generation sector and our utility distributors, ito yung sinasabi ng consumers na, hala, baka mamaya nagkakaroon ng sabwatan kasi isa lang yung may-ari. Kaya ganito kamahal ang presyo ng kuryente dahil nagkakasabwatan yung supplier at yung buyer. Well, there's a possibility, maaari na maging totoo yan. So, marami tayong mga dapat ayusin pa para dito sa IPIRA. So, sana ang ating mga kongreso, kung nakikinig po yung ating mga kongreso at ating mga senador, okay? Sirs, ma'ams, to our policymakers, we hope that we can amend IPIRA immediately. We can implement IPIRA amendments at present. Sana nga matapos itong 19th Congress pero parang malabo. Hindi naman natin, we cannot discount the fact that IPIRA amendments are already being done. There are already discussions, may public consultations already, and as a matter of fact, ang ating Kongreso, already, the 19th Congress has already a TWG or the Technical Working Group for IPIRA amendment. Pero ito lang sana ang hinihingi ng PARE o ang Partners for Affordable and Reliable Energy. Sana magkaroon pa ng mas madaming partisipasyon
or active participation ng ating consumers. Sa ngayon, ang ating mga consumers ay para lang sa public consultation. So, tatanungin lang tayo, ano masasabi ninyo? Pero pagkatapos natin ng public consultation, wala nang ganap, wala nang follow-up, wala nang follow-through. Ang boses ng ating mga consumers ay napakahalaga dahil tayo, ikaw, ako, no, tayo ang nagbabayad ng kuryente, tayo rin ang nahihirapan para dito sa mahal na presyo ng kuryente. So sana yung consumers' participation ay maidagdag na yan sa ating IPIRA. We need to have an ex officio member or representation coming from the consumers in our regulatory agencies. Yang ating ERC o yung ating Energy Regulatory Commission, pati na rin sa ating DOE or Department of Energy. So that was Power Talks by Pare, and we hope that from that brief, podcast interview, we have provided you information about the IPIRA law. Hinahangad po ng pare na sana ang ating mga kababayan mula Luzon, Visayas at Mindanao ay magkaroon ng mas mataas na energy literacy para po tayo ay makagawa ng mas magagandang desisyon at para maintindihan natin ang ating electric cooperatives, paano sila nag-ooperate at kung paano nga binabayaran ng mga consumers ang ating kuryente. So hanggang sa muli, marami pa po tayong mga podcast episodes na mga ganito. Please like and share, subscribe. Power Talks by Pare.